Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Muli silang pumasok sa Jerusalem habang si Jesus ay naglalakad sa patio ng templo. Nilapitan siya ng mga punong pari, ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pinuno ng bayan. Siya'y tinanong nila, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng kanyang karapatan?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko kayo. Sagutin ninyo ito at sasabihin ko sa inyo kung kanino galing ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Sabihin ninyo sa akin, kanino galing ang karapatan ni Juan na magbautismo? Sa Diyos ba o sa mga tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin galing sa Diyos, itatanong naman niya sa atin kung bakit hindi natin pinaniwalaan si Juan. Ngunit kung sasabihin naman natin galing sa tao, baka kung ano naman ang gawin sa atin ng mga tao. Nangangamba sila sapagkat naniniwala ang marami na si Juan ay isang tunay na propeta. Kaya't ganito ang kanilang isinagot, "Hindi namin alam." Kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung kanino galing ang karapatan kong gawin ang mga ito, tugon ni Jesus sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay tapat. Isa sa pinakamahirap gawin sa buhay ay ang maging tapat. Madaling magpanggap, madaling magsuot ng maskara. Madaling sabihin ang gustong marinig ng tao. Madaling umiwas sa katotohanan kapag ito ay hindi pabor sa atin. Kaya maraming tao ang nabubuhay sa kompromiso. Iba ang sinasabi sa harap, iba ang ginagawa sa likod. Iba ang ipinapakita sa social media, iba ang tunay na kalagayan ng puso. Marami ang matapang magsalita tungkol sa katotohanan, pero natatakot mamuhay ayon dito. At yan ang inilalantad ng Ebanghelyo sa araw na ito ayon kay San Marcos. Matapos linisin ni Jesus ang templo at magturo sa mga tao, nilapitan siya ng mga punong pari, mga iskriba at matatanda ng bayan. Tinanong nila siya, "Sa anong kapangyarihan mo ginagawa ang mga bagay na ito?" Sa unang tingin, parang simpleng tanong lamang ito. Pero ang totoo, hindi sila nagtatanong upang malaman ang katotohanan. Nagtatanong sila upang humanap ng dahilan para tanggihan si Jesus. Kaya sinagot sila ni Jesus ng isa ring tanong, "Ang binyag ni Juan, mula ba sa Diyos o sa tao?" At dito, nagsimulang mahabunyag ang laman ng kanilang mga puso. Hindi nila pinag-isipan kung ano ang totoo. Hindi nila hinanap kung ano ang tama. Ang iniisip nila ay kung ano ang ligtas para sa kanilang reputasyon. Kapag sinabi nilang mula sa Diyos si Juan, tatanungin sila ni Jesus, bakit hindi sila naniwala sa kanya? Kapag sinabi naman nilang mula sa tao si Juan, magagalit ang mga tao dahil itinuturing nilang propeta si Juan. Kaya sa huli sinabi nila, "Hindi namin alam." Hindi dahil talagang hindi nila alam, kundi dahil natatakot silang harapin ang katotohanan. At dito tayo gustong dalahin ang ating ebanghelyo sa araw na ito. Minsan, hindi ang kakulangan ng kaalaman ang problema natin, kundi ang kakulangan ng katapatan. Maraming tao ang alam kung ano ang tama. Alam nilang kailangan nilang magpatawad, alam nilang kailangan nilang magbago, alam nilang may kasalanang dapat na iwan, alam nilang may relasyon na kailangang ayusin.
Alam nilang may tawag ang Diyos sa kanilang buhay. Pero, ayaw nilang harapin ang katotohanan. Kaya ang problema minsan ay hindi ko alam, kundi ang problema ay ayokong tanggapin. At kung magiging tapat tayo, marami sa atin ang may mga lugar sa buhay na parang mga punong pari sa Ebanghelyo. Kapag kinakausap tayo ng Diyos tungkol sa ating pride, nagpapalusot tayo. Kapag pinapaalalahanan tayo tungkol sa ating galit, nagdadahilan tayo. Kapag tinatawag tayo sa pagbabago, ipinagpapaliban natin. Hindi dahil hindi natin alam ang tama, kundi dahil natatakot tayong baguhin ang sarili natin. Napakalalim nito, lalo na sa panahon natin ngayon. May mga taong alam nang nakakasira ang bisyo, pero ayaw pa ring bitawan. May mga taong alam nang mali ang ginagawa, pero patuloy pa rin. May mga taong alam na sila ang dapat humingi ng tawad, pero naghihintay pa rin sa iba. Bakit? Dahil mas madaling magtago kaysa maging tapat at totoo. At pansinin natin si Jesus. Hindi niya pinilit ang mga leader na yon na sumagot. Hindi niya sila ipinahiya. Hindi niya sila pinuwersa. Dahil alam niya na ang katotohanan ay hindi ipinapasok sa pusong sarado. Ang Diyos ay patuloy na nagsasalita, pero kailangan nating piliing makinig. At dito pumapasok ang pinakamagandang twist dito sa ating ebanghelyo. Ang mga leader ng bayan ay mas mataas na posisyon. Maraming kaalaman, maraming impluwensya, pero hindi sila nakarating sa katotohanan dahil hindi sila naging tapat sa sarili nila. Samantalang ang mga simpleng tao, yung mga makasalanan, mangingisda, mga ordinaryong tagasunod na Jesus, ay nakatagpo ng Diyos dahil marunong silang umamin ng kanilang pangangailangan. Ibig sabihin, hindi ka inilalapit ng Diyos sa pamamagitan ng talino lamang. Inilalapit ka niya sa pamamagitan ng iyong katapatan. Mas mahalaga sa Diyos ang pusong marunong umamin kaysa pusong palagi na lang tama. Mas mahalaga ang pusong nagsasabing, Lord, nagkamali ako, kaysa pusong palaging may dahilan. Kaya ang unang hakbang ng pagbabago ay hindi lakas, hindi galing, hindi perfection, kundi katapatan. Kapag naging tapat tayo sa ating mga sugat, saka magsisimula ang paggaling. Kapag naging tapat tayo sa ating kasalanan, saka magsisimula ang pagbabalik loob. Kapag naging tapat tayo sa ating kahinaan, saka makakapasok ang grasya ng Diyos. At marahil ito yung tanong ni Jesus sa atin ngayon. Handa ka bang maging tapat? Tapat sa Kanya at tapat sa iyong sarili? Tapat sa iyong takot? Tapat sa iyong sugat? Tapat sa iyong pagkakamali? Tapat sa tawag ng Diyos? Handa ka ba rito? Dahil ang taong tapat ay hindi perpekto, ngunit siya ang taong handang hayaang baguhin ng Diyos. Kaya nga, ngayong tayo ay nasa ordinary season, tatandaan natin yung salitang ito, tapat. Hindi sa pagpapanggap nag-uumpisa ang kabanalan, kundi sa pusong marunong humarap sa katotohanan at magsabing, Panginoon, ito po talaga ako. Tulungan mo akong magbago. Mga kapatid,
Pagnilayan nga po natin, meron bang bahagi ng ating buhay kung saan alam natin ang katotohanan ngunit natatakot tayong harapin at sundin ito? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, bigyan mo ako ng pusong tapat. Alisin mo ang aking takot, pagdadahilan at pagpapanggap. Tulungan mo akong harapin ang katotohanan tungkol sa aking sarili at sundin ang iyong kalooban ng may kababaang loob. Gawin mo akong bukas sa iyong biyaya at pagbabago araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo,